Ito pa lang yung, this is the first of many. Yung kanya mga security ko na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Na-revoke na yung license niya. Meron akong video na nagmaneho siya. Hi everyone! Isang bagong yugto na naman ang bumabalot sa kontrobersya. Ang Commissioner ng Napolcom na si Ralph Calinisan ay nagsampa na ng criminal complaint na unjust vexation at cyber libel laban kay Norman Mangusin. Hindi lang iyon, kasama rin sa reklamo ang LTO Assistant Secretary na si Marcos Lacanilao na posible ring maghain ng hiwalay na kaso laban kay Norman Mangusin. Kaya sa videong ito ay panoorin natin kung ano nga ba ang pinagmulan ng mga kasong ito. At kung ano ang maaaring kaharapin ni Norman Mangusin. Pakitaas po yung kanang kamay. Sir Rafael Vicente R. Calinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso? Opo. Okay. Salamat po. Salamat po. At dito ay ipinaliwanag ni Napolcom Commissioner Ralph Calinisan ang kaso na isinampa niya kay Norman Mangusin. Una sa lahat, papasalamat ako kay Yusek Marcos Lacanilao, LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Pero nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong OK pal, tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Wala ba sabihin nun? Pero parang na kayo, edit nyo na lang. Which to me is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name-calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Mangusin. Mga OFW na kinuhanan niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko, personal na ambag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ambag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalangyalang ni Norman Mangusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalangyaan sa Pilipinas. So we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people, and we will make you very much accountable, Mr. Mangusin. Dagdag pa ni Commissioner Ralph Calinisan ay hindi pa ito tungkol sa buong kapulisan at maraming pa palang kakaharaping kasong nilabag itong si Norman Mangusin. Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng K-PAL at shoepot. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya po ay meron pa pong baril na unregistered. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms.
Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung po kanya mga passport at kanya mga birth certificate, pinapa-imbestigahan na ho natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na ho natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So, yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. At may mensahe naman si Commissioner Ralph Calinisan sa mga vlogger na gagaya kay Norman Mangusin. Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong magbabastos ng pulis. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Di naman kami thin-skinned eh. Di naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, tapos itong mga taong gobyerno, hahabulin ka, wawalang yain mo rin, ipapakitaan ka namin ng sample ng accountability. Ayon pa dito, ay tiningnan din ang address at mga peking passport at pangalan ni Norman Mangusin. Kasama na dito ang kanyang mga bodyguard at walang lisensyang baril nito. That is right, but we are checking their reports that he used a dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nakalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya'y mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? Ano ba talaga pangalan niyan? Tatlo na yung pangalan na nakikita ko eh. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin niyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangian. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust taxation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust taxation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanyang mga security kuno na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kitang-kita. Alam nga namang di namin ko call out yun. Dami mo nang ang niloko, tapos flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop. Nagsalita naman si ASEC Marcos Lacanilao at sinabi niya na magsasampa din daw siya ng kaso na cyber libel kay Norman Mangusin dahil sa pambabastos at pangwawalang hiya sa kawani ng gobyerno. Una, nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. Ang magiging kaso naman ni Norman Mangusin ay base sa mga videos niya na pagmumura at mga masasamang salita sa LTO noong nakaraang December. Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos against sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos kami makapag-file kami. Sinabi din ni ASEC Marcos Lacanilao na may videos siya na kahit revoked na ang lisensya nitong si Norman Mangusin ay nagmamaneho pa daw ito. License niya, revoke na yung license niya. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na hindi niya nirerespeto
ang batas, hindi niya nire-respeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na nag-initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa rin naman siya tumitigil eh. Hanggang ngayon, ganyan pa rin naman siya. As di rin daw uma-attend itong si Norman Mangusin sa show cause order na inisyo ng LTO at palipat-lipat daw ito ng address. Hindi, actually, nung pinatawag namin siya, hindi naman siya umattend sa LTO. Kasi palipat-lipat siya eh. Yung mga address niya, hindi... Saka, nakapag-serve na kami nung una sa kanya, pero hindi niya, binaliwala niya. Iimbestigahan din daw nila ang pekeng pangalan na Francis Leo Marcos dahil nakahirestro daw ito sa iba't ibang mga sasakyan. Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusin, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan, bakit yun ang nasa mga dokumento? So, dapat yun ma-check din namin. Check namin, mamaya pagbalik ko sa opisina, check ko. At yan po ang mga sandamakmak na kasong kakaharapin na naman ni Norman Mangusin. Bilang pagtatapos, nais lang po nating ipaalala sa lahat na ang isyong ito ay paalala rin sa atin na hindi dapat basta-basta iniinsulto o ginagawang katatawanan ang mga kawani ng gobyerno kung wala namang malinaw at makabuluhang dahilan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panunood.